What's up guys? Yan, happy Saturday muli sa inyong lahat. Ngayon po, nandito po tayo ngayon sa may University Belt, kahabaan ng Recto Avenue. Kung saan, check po natin. Nakita kasi natin dito, ito yung panahon ng August 21 na kung saan ang daming mga nagrally-rally, diba? Tapos sinira, binasak ang kamay nila ay nag-vandalize. And then kinagabihan, in-inspect ni Yorme, kinabukasan pinapiturahan, so wala pang 48 hours na naayos at nilinis huli ang Maynila. Pero ito na naman guys, nakakalungkot dahil nga po itong kahabaan ng Recto na to, kahabaan nito simula doon sa kanto, ayan, over there, ilang iskinita tong kahabaan na to. Ayan, puro vandalism na naman po ang ginawa nila dito. So, nakakalungkot lang guys kasi inaayos ng ating butihing Yorme Isko Moreno ang lungsod ng Maynila, para mabigyan ng magandang serbisyo ang mga Manileño. Maaliwalas, malinis at maayos na Kamaynilaan. Pero maraming mga tulongges, diba, na hindi natin alam kung ano ba talaga yung purpose nila, na bakit kailangan pa nilang bumihay or kailangan pa nilang mag-vandalize. Ito ba ay makakabuhay sa atin? Ito ba ay makakain natin? Ang bawat pagsulat ba ninyo dito sa mga pader na to, ito ba ay makakaahon sa ating kahirapan o makakabawas ng korupsyon dito sa ating bansa? Diba? So hindi natin makuha yung logic nila kung ano pa talaga ang panawagan nitong mga ginagawa nilang pagbabandalize, especially yung mga pintura na to, ginastusahin, at the same time, kahit sabihin po natin na may mga mabubuting sektor na nagdo-donate sa lungsod ng Maynila, pero still, di ba? Still, yung mga pinangbili nun is meron din po pinapataw na buwis. Kaya nakakalungkot lang guys, marami talagang mga tulongges dito sa ating mundo o sa ating bansa na hindi nag-iisip na kung gagawin ko ba itong mga kalokohan na ganito, pagsusulat dito sa mga pader na to, may aahon ko ba ito? May aahon ko ba ang buhay ko? Mapapakain ko ba ang pamilya ko? Diba? Yun na lang yung mga katanungan dyan guys. Kasi kung oo ang sagot dyan, di lahat, sige, lahat na lang ng pader pag-isalapan natin. Pero hindi dagdag servisyo pa ang ginagawa nila. Diba? O itong mga tulonggos na to, wala silang ginagawa sa buhay, kakuya-kuya-kuy lang sa kanilang pamamahay, lalabas para mang-treat. Ay Diyos ko po, magstay na lang po kayo sa inyong loob ng bahay. So yun lang po. So sana, so ito na naman po, pag ito nakita na naman po ni Yorme, diba, lilinisin na naman niya ito, tapos uulit na naman. Pero but anyhow, buti na lang ang lungsod ng Maynila o ang gobyerno ng Maynila ay hindi po nagsasawang linisin ang lungsod. Diba? So, tabayanan po natin yan guys. Kung ano magiging aksyon na gagawin ni Yorme dito. For possible, hindi po natin alam kung anong mga sektor or sinong mga individual ang may gawa nito, pero sa panahon ngayon, kayang-kaya na po natin yan i-trace. Diba? And for sure, this location is may mga CCTV. Kaya makikita natin, or makikita kung sino na naman ang may makakagawa nito. So wala lang talagang kadala-dala itong mga tulonggis na to. Hanggat hindi talaga sila nahuhuyo o talagang napapatawan ng parusa. Diba? Kung makikita nyo guys, nung kailan lang, karamihang mga nahuli dito ay mga kabataan, mga minor de edad. Ayan, no? Mga minor de edad. So dahil nga po ang mga minor de edad ay hindi po pa sa batasan, hindi pa sila pwedeng makulong kapag mga minor de edad. Pero yun nga, nakita ninyo, nag-community service yung mga nahuling mga minor de edad. Masyado bang mababaw yung parusa na gano'n, na community service lang ang ipapataw sa mga tulonggis na ito, especially sa mga kabataan, sa mga minor de edad, para lakas loob na naman silang
gawin ang mga ganito. Diba? So medyo mahaba-haba na yung nalakad natin guys. Nagsimula tayo dun sa unang kanto ng Recto Avenue. Doon pa lang ang dami na tayong nakitang vandalism na ginawa. So yan lang po muna ang update natin. See you in our next update dito sa Recto Avenue. So thank you guys.